Alam mo, nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts, ha? Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Wala po akong knowledge po. Talaga? Ba't Yes, nakakapagtaka dahil yung siyam na construction companies niyo, yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Hindi, Kasi ang balita ko, isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects. Bago pa mabuo ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na NEP. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, o para sa inyo, ito para sa kanya? Sino? sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH. Wala po. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineers Oh, saka yun mga pala. Sino ang mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako sinasabi sa'yo kung nagbibigay sila ng project, sino ang kakilala mo sa DPWH? Wala po ako talagang, kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Mino mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala po ako, sa DPWH wala po akong Sige. kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Pagka meron ako nilabas sa'yo mamaya, okay? Mag-isip-isip ka. Hindi ako nagbibiro. Dito sa usapang ito, lumalabas na politiko mismo ang kinausap o rektang nagbibigay ng kontrata kay Diskaya, at lumalabas na alam ni Senador Estrada kung sino, kaya lang ang agenda niya ata ay ang mabanggit ni Diskaya ay yung kaanib ng admin, ang masama baka mag-backfire tulad ng tanong ni Senador Bato. Inaasahan niya sa tanong niya na ang isasagot ni Mrs. Diskaya ay lagpas sa taon 2022 nag-umpisang mangentrota ang kumpanya ni Diskaya. Pinipilit ni Senador Jinggoy Estrada na DPWH ang sangkot o nakikipag-usap kay Mrs. Diskaya, na sabihin kung sino ang kilala dito ni Mrs. Diskaya, at sinagot ni Mrs. Diskaya, na ito nga ay yung mga district engineer daw ang kilala niya. Dito mapag-isip-isip nyo na tila ang pagkagawa ng mga proyekto ay may kinalaman ang mga district engineer, na nabanggit ni Mrs. Diskaya, na baka tila sila pa ang nag-design ng proyekto o patungkol sa mga gagamitin lang, na at tila ginagamit lang ang pangalan ng kumpanya para sa record sa COA. At binanggit niya na hindi ang district engineer, o ang sinumang sa DPWH ang nagbibigay ng gagawing proyekto, sa sinabi ni Senador Jinggoy Estrada na bakit raw ang kumpanya ni Mrs. Diskaya ang unang nakakaalam agad bago pa mabuo ang National Expenditure Program, ibig sabihin di talaga ang DPWH ang nagbibigay ng impormasyon, kasi kung di pa nabuo ang plano ng National Expenditures Program ibig sabihin, kung di pa nabubuo, di pa alam ito ng DPWH. Ibig sabihin plano pa lang ay sinasabi na ng nagplaplano ng proyekto sa kumpanya ni Mrs. Diskaya. Ngayon kung sa paulit-ulit sinasagot ni Mrs. Diskaya na hindi DPWH ang nakakatransact niya, ibig sabihin plano pa lang sinasabi na ng politikong may plano o may inutusan na tao kay Mrs. Diskaya ang planong gagawing proyekto, na ang ibang proyekto nga ay di na ginagawa, o ghost projects, na ibig sabihin, pinapapirma o pinapagawa lang ng report ang kumpanya ng Diskaya o ng alinmang kumpanya para yun ang isumate para sa record ng COA. Ibig sabihin ginagamit na rin ng mga politikong corrupt ang kumpanya ni Mrs. Diskaya na di na makahindi kahit alam ng Diskaya na mali, kasi nga, kinaibigan o di na makahindi ang Diskaya. Dito sa mga sinasabi ni Senador Estrada, tulad ng kung bakit alam ni Senador Estrada na kahit di pa tapos ang National Expenditure Program, ay bakit alam na raw ng kumpanyang ni Diskaya na may planong gagawing proyekto, at tulad din na may hawak raw siyang sulat patungkol sa 40% na binibigay ni Mrs. Diskaya sa DPWH na sabi nga ni Mrs. Diskaya di siya nagbibigay sa DPWH kasi di naman DPWH ang nakakausap niya. Halata dito na tila alam talaga ni Senador Jinggoy ang mga politikong kurakot, kaya lang ang agenda ata ni Senador Jinggoy ay ang mabanggit ni Mrs. Diskaya yung politikong sa kampo ng admin, kaya halata na di lang mga kaanib ng Duterte ang nakikipagkontrata sa kumpanya ni Mrs. Diskaya. Alam naman natin na ang mga politiko ay mga baliktaran o doble kara ang mga iyan, kung saan sila mananalo doon sila, kaya lang ang bawat panig ay ayaw magbanggit ng pangalan kasi magkakadamay-damay, kaya dapat talagang mag-imbestiga ay independent body, na nabubuuhin ng iilang tao ng NBI, police, AFP-NGO, at religious sectors, para maiwasan ang hinala. Ang kaganapang ito ay di dapat talagang iwanan ng admin na walang makatutuhanang kalutasan, kasi matindi itong pangyayaring ito. Isipin nyo, kulang-kulang 700 bilyon mula sa panahon ni FPRRD, na tinuloy pa sa panahon ni PBBM,
Kaya sabi ko nga noon pa na totoo ang sinabi ni Pacquiao, nahawa pa nila yung mga di naman kurakot, kasi pinainan nila para di kumanta.